Marahil marami po sa inyo ang nagtatanong kung nasa na ang veteranang aktres na si Alicia Alonso. Amin po siyang hinanap at dito namin siya nakita sa Cariana Monastery sa Magalang, Pampanga na namumuhay na mismo lang isang madre o isang alagad ng Panginoon. Mamaya po ay malalaman natin ang kanyang kwento ng buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babao's channel. Hello, tita. Kumusta ka? Kumusta po? Okay. Grabe. Oo, di ba kayo Kumusta ang buhay mo rito? Okay? Ha? Very good? Oh, you look happy. Oh, I am. Niyaya. Oo. Ilang ano ka na rito? Ilang years ka na? Nag-start kami ni Lito dito. Nauna lang ako sa kanyan isang punta. Oo. Ha? Yeah. Kasi ako yung nagdala nga sa kanya dito eh. Kasi alam ko nagsisik siya. Yeah. So alam ko yung gusto niya. Maganda yung story namin yun. Oh, sige. Kwento mo sa akin mamaya. Doon tayo sa ano nyo, sa lugar nyo? Saan ba tayo mag-interview? Doon sa ano. Gusto nyo, you want to see tour muna tayo. Tour? Sige, let's go. Yeah, oo. Para makita mo rin kung nasaan si Tito. Nasaan si Tito? Ilang years na kamo, Tito? Dito ka? Nung nag-start kami dito, 2000 yata, year 2000. Year 2000. So, Oo, tas regularly nag-start kami pumunta dito, 2001. Every Sunday, dito kami nagsisimba. Meron kasi kaming misa dito ng 8 o'clock in the morning every Sunday. So for more than 20 years, yun, balik lang kami ng balik dito, punta lang kami ng punta. Pati si dito, ganun din. Tapos kailan ka nag-decide na mag-stay? Anong year? Actually, yung talagang first time akong nag-try mag-stay ng matagal nung lockdown. During the pandemic? Dito ako nagpa-lockdown. Oo. And then, meron pang mga inaayos sa labas. So, nagtagal pa ako sa labas. And then in 2003, yun na. Yeah, inalaw ni Lord na madulas ako dito. Nadulas? Nadulas ako, nakilayan ako. Yeah. Okay. Kaya hindi ka nakaalis dito? Yeah. Ayun, na-confine ka dito. Yeah. Nasaan na tayo ngayon, sister? Ito yung chapel. Ito ang chapel. Yeah. Okay. Teka, punta tayo sa chapel. Ang mass po dito every Sunday or every day? No, every Sunday and holidays and mga feast days. Merong misa kami. Our Lady of Guadalupe ang aming patroness. And yung mga members din ng Cariana, sila yung they go around the country propagating Our Lady of Guadalupe. Pag Holy Week, maraming nagpupunta dito para mag-Station of the Cross, magbisita iglesia. Ano ito, brother, uli? Ano yung parang gym namin ito eh. Gym? Ganda. Parang simbahan. Dito po talaga simbahan po. Simbahan hindi mo yan sa loob. During Holy Week, dito nagpupunta yung mga tao para mag-mass? Station of the Cross. Pag December 12, dito nagmimisa. Fiesta ng Our Lady of Guadalupe.
Pag fiesta kasi maraming nagpupunta dito. By the mga pilgrims from different places. Kaya dyan kami. Dyan ang misa. Ang tawag namin dyan, pergola. Oo. Parang wala ka sa Pilipinas dito pag tinitingnan mo eh. Oh. Yeah. Wow, ayan, mga tupa guys Ayan ang dami. Ostrich ang ginagawa shoes Bag. Bag. Tapos yung puti ang kulay na building, yan ang rice mill namin. Ano na pa nga, no? Kalbo na iba Ito po yung lalaki, Ayan. Uy, ang ganda. Yun, ano nang pag nagbuka. Ayun Oo, lalo pag binuka niya yung kanyang buntot. Oo, ganda. Wala kasing female Para po bumuka yung bunton. Pag may female, nagyayabang siya. Oo Binubuka nga. niya yung buntot niya. Ito mga, pwede na kainin to. Ako, pwede na yan. Ito kinakatay ng mga cow. Ayan Pati huyan. Kakatayin na rin yung mga yan. Kakatayin. Ano yung pinapalaki huyan dito? Opo, dito rin yung pinanganak. White peacock guys. Lalaki yan. Lalaki haba ng May buntot buntot dito na lang sila nagbe-breed, gano'n. Tapos dumadami na lang yan. Dami na. Ngayon, yung mga babae nakatago ngayon kasi ngayon, di ba? Oo. Mating season na. Mating season na pala guys. May sisiyo na. Oo. Tapos saan sila nag-hatch ng egg? Anywhere lang. Anywhere. Oo. Hindi nyo na sinusupervise yun. Hindi na. Hukay sila ng sarili lang Magtatago lang yan, balik-balikan nila. Tapos after that, liman nila. Nangingisda ka rin dyan, tita. Ay, hindi. Kumakain lang. Kumakain ka lang, hindi ka nag-fishing. Oo. Nagkakain lang ako. Mga tilapia nandyan, tita, mga tilapia. Napakasarap kasi bagong harvest. Oo. Kaya fresh na fresh talaga from the pond. Oo. Parang self-sustaining na kayo dito. Oo. Yeah. Hindi na kayo lumalabas, dito na lahat. Ano yung mga vegetables, gano'n dito rin? Dito din. Dito lahat. Madadaanan natin mamaya. Ito yung rice field na. May rice field na sila Harvest na. Yan ang rice field, so dito na rin sila nag-aani ng kanilang bigas na kinakain. Ito mga munggo. Guys, so ang greenhouse, ang laki. Diyan sila nag-aalaga ng mga vegetables and herbs. May yung tupa na isa. Ito, dami rin tupa rito. Pang-meat pala sila. Yan. Kumakain din kayong tupa rito. Opo. Kumakain kami. Every 2 months nagkakatay kami 10. Ito yung grapes namin. Ayan si Cabernet siguro na gano'n yan. Yan ang tinanim niya sa bahay. Yung ginano niya yan, kasi green yan. Pinagkakat niya. Nagdugtong. Nagdugtong siya. Ang dami na yan. May red, may green. Saan naman ka? Ayan. Okay, ayan yan. Golden Queen. Golden Queen. Ayan. Meron ka rin yan? Oo. Yan o. Pero hindi pa kami nakakaprutas ng Golden Queen eh. Napakatamis. Oo. Ito naman mga flowers. So, ito naman, ito yung hydroponic. For mga lettuce, gano'n. Hydroponic. Wow, ganda. Lalapit yan. Oh, hello. Ito pakainin natin. Lakas kumain. Damo lang pala kinakain Damo nila. lang Gano'ng karami huwing ganito nyo? Siguro mga 80 to 100 din eh. 80 to 100. Atuwa. Meron din doon yung mga bata pa. Yung mga babies. May babies? Cute na mukha mo. Oo, gaganda ng mukha nila, no? Tapos may pilik mata eh, oh. Ang haba ng pilik mata eh. Tsaka yung mata pala nila pag sa close-up, parang no? Parang glass. Oh, glassy.
Oo. Mas kinakain kayo. Oh no. Ito yung ganitong age na masarap kainin. Ha? Itong age na ito, masarap kainin. Yan batanghalian natin ngayon, brother. Sama eh, no? Kawawa naman eh. Oh, cute eh. So ito ang kanilang mushroom farm. Kung saan sila... Oh wow! Ganyan palang style ng pagtanim ng Gusto mushroom? mong makita, Tin? Ayoko, kaya ayoko pumasok eh. Sige, describe nyo sa akin. Paano yan? Lotus type na mushroom. Oo. Ayan. Bakit po nakahang? Para mas maraming malagay. Oo. Ayan, lalaki nandito. Lalaki, no? Oh, Laki, no? laki na. Oo. Nara ba yan? Iba-iba klase yung mushroom. Guys, kasama na natin ang dating sikat na aktres at icon ng pelikulang Pilipino, si Hermelina Hernandez o mas kilala nyo sa pangalang Alicia Alonso. Tita Alice, hello po. Hi, Welcome po sa aking channel. Julius. Napakapalad po namin na kayo ay ma-interview dito sa aming channel. Natutuwa naman ako at nakita-kita. Opo, kamusta po ang inyong buhay dito sa monasteryo? Masaya, Mm-mm. tahimik, di ba? Aha. Ikwento nyo ho sa amin mamaya kung paano ho ang naging journey nyo para maging isang sister, no? Sister dito. Para sa lay people. Lay people. Oo, yung mga ordinaryong tao sa labas, di ba? Na nag-decide na Kasi dito yung naman ibang monastery, di ba, mga madre, ganyan. Dito, ordinaryong tao lang kami. Opo. Ilang taon na ho kayo nandito? Nakatira? Siguro magto 2 years. 2 years magto na. 2 years. Oo. Matagal Pero- na rin, ha? Oo, pero yung talagang nag-umpisa ako magpunta dito, more than 20 years. 20 years. Pero nung time na yon, nag-showbiz pa ho kayo? Oo. Oo. Lumalabas pa kayo sa mga TV Yeah, shows? Yeah. Oo. Wala. Pero ngayon, no more. Wala na. So Talagang- retired na ho kayo? Ayaw nyo na? Officially, nag-retire na Officially ako. retired. Yeah, yeah. Gusto nila na Tama na. mag-focus dito? Yes. Oo. Kasi, di ba, ilang taon na ba ako ngayon? Oo. I'm turning 79 Oo. sa June. All my life, puro gusto kong ginawa ko. Di ba? Lahat na lang puro tama, mali, di ba? Lahat ginawa ko. Oo. Ngayon naman naisip ko, itong age kong to, kung ano pa natitira. Di ba? Siguro, dapat lang na ibigay ko naman para sa kanya. Bata pa ho kayo, iniisip niyo na yung ganyan? Actually, nung high school ako, nagsisimba na ako every day before going to my class. Kasi parochial school so may church. Maaga kaming, yung father ko maaga ako hinahatid. So nakakasimba ako every day. So yung madre namin, akala niya magmamadre ako. Talaga? Oo, kinausapan niya yung father ko kung magmamadre ako. Pero hindi naman. Oo. Hindi naman. Wala lang. Sama-sama lang ako sa lola ko. Ganyan. Sa simbahan, Baklaran, Quiapo. Pero wala akong ano na talagang papasok ako sa kumbento para magmadre. Hindi. Yeah. Tapos, nadala ako sa ibang klaseng buhay. Ayan, kwento niyo naman sa amin. Bago natin pag-usapan yung buhay ni Sister Alice dito po sa monasteryo, pag-usapan muna natin yung simula ho ninyo sa industriya. Kasi marami na po talaga nakakilala sa inyo, lalo na yung mga naabutan ng 70s, 80s, hanggang 90s, napapanood kayo sa mga pelikula at telebisyon. Paano ho ba kayo nagsimula? Paano kayo na-discover? Yan ang yung wala naman din akong hilig mag-artista Kaya lang, nung second year college ako, nag-try akong mag-apply sa Philippine Airlines as flight stewardess. Pinalad naman ako, nakapasa ako sa mga examinations, lahat. So,
Lumipad ako for Philippine Airlines ng 2.5 years. Ilang taon po kayo niyan habang stewardess kayo? 18. 18 years old, batang-bata pa. 18 hanggang 20 and a half, ganon. 2 years na ginawa niya? Yeah, 2.5 years. And then, nung international na ako, napasok ako sa showbiz. Paano? Paano kayo napasok? Sino may kasalanan? yung brother ko, si Anthony Alonso. Oh, action star, Anthony Alonso. And the late he really made it, yung brother ko. Yes, of course. Kesa sa akin. Diba? Ganun? Oh, yes. Kayo nasa showbiz, di ba? Yes, pero siya talaga yung he really made it, naging action star. Naging action star siya, nagkaroon siya ng mga awards, no? Marami siyang awards. Seryoso talaga na artista. Oo. Nag-produce siya ng films, nag-direct siya. Siya yung may gusto talaga. Ikaw? Ako hindi. Happy naman ako sa airlines. So anong ginawa ni Anthony para mapasok ka sa showbiz? Siguro nga kasi siya yung may gusto. Wala naman kaming connection sa showbiz. Wala akong kilala, walang sa pamilya, wala. So nakabasa siya ng isang ads sa dyaryo na naghahanap ang Leia Productions ng new face na babae. Hindi ko alam, pinadala niya yung picture ko. Hindi mo alam, ha? Hindi ko alam. So, nasurpresa ako. Tinawagan ako ng Leia Productions. Pinapupunta ako sa LVN for screen test. Ako naman, syempre, curious lang, di ba? Yun lang, pwede kaya ako? Yung ganon. Pero hindi naman ako talagang siguradong gusto ko. So, pupunta ka dun sa Pupunta ako sa LVN. Sa interview. And then, nung araw mahirap mag-artista. Kailangan dadaan ka sa screen test. Di ba? Wala silang director daw na pwedeng magbigay ng screen test. So, pinababalik nila ako. Then, sabi ko, hindi na ako pwedeng bumalik kasi may trabaho ako. Hindi nga alam sa PAL Dahil? Bawal. Bawal sa PAL. Bawal sa PAL noon. Bawal sa PAL ang? Mag-appear ka kahit sa commercial, kahit sa ads, sa dyaryo, lalo pa sa pelikula. So pag nalaman nila, matatanggal ka sa trabaho. I'm sure. Oo. So, tinago ko, hindi ako nagpaalam. So, nagpunta lang ako doon. So, nung nalaman nilang gano'n, na hindi na ako makakabalik, binigyan nila ako ng screen test kahit na walang direktor. Kahit sila lang. Yeah. Nandun si Manning Borlasa, pero hindi pa siya direktor noon. Scriptwriter pa lang siya. Nakapasa naman. Ibig sabihin, gano'ng kalakas ang dating mo? Tsaka siguro, nung high school kasi ako, nasasali ako sa mga school play. May experience ka na sa pag-acting. School play, oo. So, paano yan? Nakapasa ka? So, nagtuloy-tuloy na ko. Nagpaalam ka ba sa PAL? Hindi. Awol. Hinahanap ka na doon. Nakasana Basta hindi na lang ako sumipot. Yeah. Kaya yung mga privileges ko, hindi ko nakuha. Di ba? Kasi pagka FA ka meron kang trip sa gano'n. Correct. Ganyan, libre. Wala na yung gano'n. Oo. So, wala akong nakuha. Anyway, I deserve it. Anong nagpatimbang sa'yo sa pelikula? Bakit yun ang pinili mo kaysa sa PAL? Kasi isang ugali ko yan. Kahit mali, paninindigan ko. Kahit na-realize ko na mali, di ba? Hindi na ako pwede bumalik sa PAL. Awol na ako. Pero tama naman. It turned out, tama naman yung decision talagang, whether I like it or not, kailan tumuloy na ako. Dumiretso na ako. So, dumiretso ka na. Anong naging first project mo? Una, pinalakad lang nila ako sa isang party scene na ang artista si Helen Gamboa. Kasi yun yung mga time ng mga shingaling-ngaling ba yung mga dance. Oo, nung araw. So, tapos next movie ko was, parang introducing ako. The movie naman ni Divina Valencia, yung Kuwatang. Tapos, after that, nabigyan ako ng starring role. Ang title noon, Nag-apoy na Dambana, with Lolita Rodriguez, Gloria Romero, and Luis Gonzalez. So, drama agad. Kaya medyo na-linya ako sa drama.
So yan, dire-diretso na yun. Yung Yeah. movie career mo. Yeah. Oo. At nanalo ka rin ng award, di ba? Yeah. Nanalo. Tapos mga nominations, ganyan. Oo. How is it like to be an actress during that time? Noong time ko, mahirap. Mahirap. Kasi may mga may mga studios. Like yung may Sampaguita, di ba? May LVN, Leia Productions. Leia, medyo naban ako sa Leia. Bakit? Kasi doon ako nag-umpisa, pero medyo hindi kami nagkasundo noon pagdating sa contract. Di ba? Kasi nga, galing ako sa PAL syempre, sanay ako dun sa medyo mataas ng talent fee, ganyan. Nung araw kasi pag bago ka, medyo mababa, yung gano'n. Magkano ba? Talent fee mo? Naku, noon yata, parang 500 lang. 500 pesos per movie? 1960s yan. Hindi, pero ang in-offer nga nila sa akin, 800. Grabe. Pero sa bagay, noong mga panahon na yun, yung 500, thousands na rin yun. Mataas yun. Thousands na yun, ngayong panahon na to, no? Kasi 30 centavos pa lang ang liter ng gasoline. Sa bagay, oo. 3 piso, makakarating ka na ng Bulacan. Oo. Sa 100 pesos, ang dami mo na mabibili nun. Oo. Mataas ang value nung araw ng pera. So yun. So saan ka lumabas? Anong mga studio? So nag-freelancer ako. Freelance. And then, nakatrabaho ko si Lino Broca. May gagawin si Lino noon sa Leia, Villa Miranda. O paano yun? Leia na naman. Oo. O paano? Gusto niya ako. Oh. Ako ang lumabas doon sa isang role. Ayaw sa akin ng Leia. So, pinaglaban niya ako talaga. Yeah, that's Lino Broca. Wow. Oo. Pag gusto niya, talaga ipaglalaban ka niya. Meron siyang power. So, pinaglaban niya ako doon. So, kinuha ako ng Leia ulit. Ayun. And doon nanalo ako ng award. Tingnan mo, maganda yung mga yung mga binibigay nila nung araw na, 'di ba? Hindi lata. Oo, or plastic, 'di ba? Oo. Manila Award. Film Festival. Manila Film Festival. Film Festival. Best actress ka dyan, Gita? Hindi, supporting lang. Best supporting. Supporting. Maraming nag-stage play ako, nag-radio talent ako. Lahat pinasok ko. Naka 100 plus ka movies na nagawa? I think so. Gano'ng karami? I think so. Oo. Pero syempre may mga meron kang mga favorite talaga, di ba? Yun. Pero may ka ba? Meron kang, yun nga, favorite na role na ginampanan mo sa lahat ng mga movies na ginawa mo na hindi mo makalimutan? No. Yung movie itself. What movie is this? Yung mga Yung pinanalo award-winning ko. na yun. Yeah. Tsaka merong isa din, hindi rin naman ako na-nominate doon, pero I like it very much. Yung ang director ko doon si Elwood Perez, yung Waikiki. Ano naman ang role mo doon sa Waikiki? Ako mother ni doon, Alma Moreno, ni Rio Locsin, and Lorna Tolentino. Oo. Okay. So nag-shoot kami ng Hawaii. Ganon. It's a good movie. Pero may fans ka, I'm sure. Sinusundan ka ng mga fans mo. May ganun Nung nag-analisa ako, Ayan na. And how old were you when you did that? I was in my early 30s. 30s. Gano'n ka-popular ka nung panahon na yun? Super. Super. Para akong noon. I remember one time nagpunta ako ng Baguio. Punta ako sa palengke. At nagkagulo talaga. Akala mo si Nora Aunor yung nandoon. Kasi talaga naman sobrang popularity ng Annalisa nung araw. Araw-araw kasi yun, di ba? And sa gabi, yun ang from pinapalabas. 30 minutes, nag-extend yun ng 1 hour. Super popular ang Annalisa nung araw. Kahit sa mga, limbawa, yung mga nagluluto, iiwanan yung niluluto para lang makapanood. Marami na akong mga episodes dito sa channel ko na pinag-usapan namin si Julie Vega. Ikaw, anong naalala mo sa kanya lalo na nung time na na may sakit na siya? Hindi, actually, nung may sakit siya, hindi namin siya masyadong nakasama na. Hindi na. Absent lagi? Oo, tsaka na-hospital na siya. Pero alam niyo na may sakit siya? Pero there was a time na parang
hindi pinaalam kung nasaan siya. So, hindi namin siya mabisita, yung ganon. Yung malapit na siya noon. Yung day lang na dinala na siya sa lung center. Nabalitaan lang namin. But it ran for 5.5 years. Tagal din, ano? Oo. But you went on to do mga TV shows, no? Oo. Marami Kasi kang mga nagawang drama, nauso no? na, mga serye. Oo. Mas nalinya ako sa TV shows. Oo. Ito mga MMK, ganyan, ginagawa mo yan. Mga Lovingly Yours, Helen. Lahat yan. Lahat yan. Lahat. Oo. Mas naging active ako sa TV. Tapos si Anthony naman, sumikat na as an action star, no? Oo. Marami mga mga challenges sa buhay mo. Marami. Like yung marriage mo sa husband mo, hindi rin kayo nagtagal, ano? Naghiwalay din kayo. Saan mo nakilala ang husband mo? Sa shooting. Artista rin. Artista rin siya. No, actually, hindi pa siya artista noon. Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala noon. Nag-shoot ako with leading lady ako noon sa first movie ni Andy Po. Yung Jingy. Mag-friends pala sila. So, nagpunta siya sa set, nagkakilala, and then punta na ng punta. I mean, that's it. Yun, nagpakasal na kayo. And then you had children. No? Yeah, I had to. Si John at si Joseph. Joseph, yeah. Napakalaking storya nung pagpanaw ni John. John. It was shocking, really. Where were you when you found out? Actually, that's how God is so good with me. Di ba? Na hindi niya kinuha yung anak ko nang wala ako. Nasa Amerika ako. Tapos, si John mismo ang tumawag sa akin. Sabi niya, Mama, uwi ka. May gagawin tayong movie together. So, umuwi ako. Pag uwi ko, inumpisahan yung movie. After 1 week, yun na. So, talagang pinauwi lang ako. Pinauwi ako ni John. Parang destiny niya yun. I don't know kung nararamdaman na niyang aalis siya o ano, di ba? Kaya pinauwi niya Pero ako. ikaw, anong interpretation mo ron? You felt na parang it was God, doing all of this? Nung umpisa hindi. Hindi ko matanggap. Nung umpisa, hindi ko kayang tanggapin. Shock ako talaga. But then, sa nung wake na, nakita ko kung gaano karaming tao yung na-touch niya yung buhay, 'di ba? From all walks of life. Daming pumunta. May mga galing pang ibang probinsya, may mga bulaklak galing ng Guam, ganyan, 'di ba? So, doon ko na-realize na hindi ko pala kilala itong anak ko. Yung gano'n. Hindi ko alam kung anong mga ginagawa niya. Di ba? Tapos nung week, dumating yung isang friend ko na leader ng isang charismatic community. May dala siyang picture ni John with may caption ng verse from the Book of Wisdom. It says there na parang ang niya is even if he's young, God took him away from the wickedness of the world because his soul is precious to him. So merong ganong caption. So doon ako siguro nga kinuha siya ni Lord hanggang bata pa siya. Kasi napakabait nung anak kong yun. Baka mamaya marami pang mangyaring hindi maganda sa kanya. Di ba? So, yun ang iniisip ko. Yun na lang iniisip mo? Yeah. Yun ang iniisip ko. Na nagpapasalamat pa nga ako na at least mahal siya ni Lord. Yeah. Sabi nga nila, di ba, ang mga magulang ay hindi dapat nakikitang namamatay
ang kanilang mga anak. Dapat ang mga magulang mas nauuna, di ba? Sa kanilang Yun, mga anak. yeah. Yun daw ang masakit. Kaya yun. nga wala akong termino para sa isang magulang kapag namatay ang anak nila di ba? Yeah. Oo. There is no term na nagawa para doon. Buti hindi niyo dinibdib itong mga ganitong klaseng mga challenges sa inyong buhay para kayo po ay mag-sink into the darkness and depression. There was a time na kuminsan gusto kong magtanong, di ba? Gusto ko ring magtanong bakit, di ba? Dami namang tao sa mundo, bakit yung anak ko, di ba? Until the time na nakarating ako dito. May big question mark sa Meron akin pa rin, yun. hanging. Oo, kahit paano, di ba? Kasi kahit sabihin ko na, mahal ni Lord yung anak ko, di ba? But still, no? Di ba? Meron Di ba? Hanggang nakarating ako dito, and then nakausap ko yung founder nito, buhay pa noon, si Father Odon. Oo. So, yun yung isang naitanong ko sa kanya. Na, bakit? Gusto kong tanungin. So, binigyan niya ako ng magandang explanation. Na sabi niya, bago pa ipanganak ang tao, sabi niya sa akin noon, tandang-tanda ko ito. Alam na ni Lord kung kailan. Diba? So, hindi man namatay yung anak mo sa aksidenteng yon. Merong, yung oras na yon, yung araw na yon, kung talagang kukunin siya ni Lord, kukunin siya. Kahit hindi doon. So doon ko na talagang wala akong dapat itanong. Hindi na ako dapat magtanong. Tinanggap ko na ng buong puso. Yun ang closure niyo. Sa nangyari sa anak. Yes. Oo. Tsaka si Lord naman, rin bukod dun sa nilal niya ako dito, before that, di ba yung anak ko namatay sa toll di ba? Sa NLEX. Talagang during that time, yung dadaan ako sa NLEX, ayokong tumingin. Hindi ako tumitingin talaga. Nagda-drive ako noon Ako nagda-drive, wala akong driver So, ang ginawa ni Lord sa akin, I don't even want to talk about it. In denial pa ako. I didn't want to talk about it. Ayokong tignan yung mga pictures ng accident, yung ganon. Pero nagkaroon ako ng isang TV series. Ang producer ko, taga Giginto, Bulacan. Once a week, dumaan ako doon. NLEX. Doon sa toll na yon. Kung saan mismo siya namatay? Yes. Nung mga unang punta ko doon, talagang pag dumating na ako doon, dibdib ko, talagang parang sinusuntok na ganyan. Ayokong tumingin doon sa naniningil. Pag nagbayad ako, basta ganyan lang. Pero once a week, I have to pass that toll ba for 1 whole year hanggang nasanay ako ng nasanay. I think that's God's way of healing me. 'Di ba? So eventually nakakatingin ka na. Oo. Nakikita mo na. Yeah, nasanay na rin ako. Tsaka na-involve ako sa charismatic na yung parang naimbita ako na mag-sharing, 'di ba? So na-share ko, I have to talk about it from time to time. Hanggang nasanay ako ng nasanay talking about it. At nakakatulong yun sa inyo? Yes. Malaking bagay. Na, kasi dati ayokong pag-usapan, gano'n. Pero nung time na yun na nasanay na ako, okay na ako. Plus, napunta nga ako dito, lalo na ako umokay. At si Joseph, yung isa niyong anak? Yung isa kong anak naman, siya, sa Amerika naman siya. Doon siya naka-base? Yeah. Medyo din ako doon dahil isa na lang yun di ba? Tsaka wala akong kamag-anak sa Amerika, sa New York, sa New York. San Francisco yung mga kapatid ko. Pero siya sa New York kasi. Pero siguro ando na rin nga yung yung faith ko kay God. Na talagang ang ko is may sarili siyang buhay. Hindi ko siya pwedeng i-keep, 'di ba? Na dahil mag-isa ako, kailangan dito ka sa akin, no? May buhay siyang sarili, basta ang ko lang kay Lord,
take good care of him. And ikaw na ang bahala sa kanya. So, nung umalis yung anak ko, I was at peace. I was at peace. Hindi ako nag-worry. And I know God took care of him kasi nakapag-asawa agad doon. May mga anak na nga doon. Wala pang 1 year. Wala pang 1 year, nakapag-asawa agad doon. At binibisita ka rin dito, di ba? Yeah. And the whole family, nung naging asawa niya, nasa New York. Oo. So may biglang pamilya yung anak ko doon na nag-aalaga sa kanya. Di ba? Panibagong buhay niya na yun. Yeah. So, ang sarap pala yung gano'n, yung pag talagang pinagkatiwala mo sa Panginoon. Wala, hindi ka mag-aalala. And I'm amazed, tita, na na-maintain mo yung relationship dun sa mga ibang anak ng husband mo sa ibang babae. Paano mo nagagawa yun na parang tumatayo ka rin mga magulang dito mga batang to habang lumalaki sila? Oo naman. Like si Maha, for example, di ba? Maha Salvador. Yes. Ano naman yan, public knowledge. Oo, anak ng husband mo. Oo. Paano mo na nagawa mahal yun? ko yan. Mahal ko yan si Maha. Lahat sila. Paano nyo nagawa yun? Na tinanggap nyo na kahit hindi sila anak? Actually, hindi rin ako yan. Si John. Si John naman? Si John yan. Anong ginawa ni John? Yung pagka hiwalay naman kami ng father na niya. Hiwalay na kami. And kahit hiwalay kami ng father niya, si John, close siya sa father niya. Tsaka hindi ko naman siniraan yung husband ko sa kanya. Talagang ano ko is tatay niyo yan, di ba? Kung ano man ang problema namin, amin lang yon, hindi kayo kasali. So whatever, kung ano man ang ano, sabi ko, mahalin niyo tatay ninyo. Ganon. Kaya naman si John, basta kung saan nalipat yung tatay niya, hinahanap niya. Tapos pag naano niyang may anak, kukunin niya yung anak, hihiramin niya, dadalhin niya sa akin. Papakilala niya sa akin. Dahil gusto niya yung maging ano sila, magkakakilala silang magkakapatid, close sila parang nga siyang naging tatay sa mga kapatid niya. Kakaiba rin siya. Oo, yeah. Yeah. So, naging ano sila. So, pati yung mga kapatid niya, naging close sa akin. Lahat sila tawag sa akin, Mama. Mama Alice. Hanggang paglaki ng mga yun? Hanggang nagkikita-kita kayo? Hanggang ngayon. Galing. Hanggang ngayon, si Maha, yeah. Close naman kami ni Maha. That's good, no? Oo. Galing. Walang bitterness. Oo. Yeah. Let's talk about the new chapter sa buhay mo, no? Paano mo na-discover 'tong lugar na 'to? Itong Cariana. Meron kasi akong neighbor. Meron akong neighbor sa village namin na member siya dito. Tapos inimbita niya ako na magsimba dito. So, nagsimba ako, and then, nakilala ko yung founder, si Father Odon. Tapos, nagkaroon ng recollection. Kasi medyo active na ako dun sa charismatic eh. So, mga ilang taon to after pumanaw si John? So, nung namatay na nga si John, 1993 yun eh. Parang, active pa rin ako sa charismatic, kaya nga yung sabi ko nga sa'yo, yung sharing, yung I have to talk about the accident, ganyan. Pero dumating yung time, after so many years na parang may kulang. Parang may kulang, hindi ko alam kung ano. So, pag nagpe-pray ako, ang prayer ko talaga noon kay Lord, sabi ko, Lord, please, show me the way, show me the truth. You're the way, the truth, and the life, di ba? So, dito, nadala ako dito ng friend ko. Tapos, yung si Father Odon, bigay ng recollection, in-invite ko si Lito Legazpi. In-invite ko siya. Kasi nagkasama kayo sa isang shooting, no? Oo, nagkasama kami sa shooting sa Baguio. So parang sumabay ako sa kanya pa uwi doon sa car. From Baguio to Manila, ang layo, di ba? Kwentuhan lang. Ganon. About showbiz. Napunta kami sa spiritual, di ba?
So, parang doon ko na si Lito pala is Searching. yeah, looking. seeking siya talaga na marami din siyang parang gustong makitang kung saan siya pupunta. Medyo lost siya noong time na yun. Yeah. When it comes to faith, no? Yeah. Oo. So, inaya ko siya sa charismatic, nag-membership, nag-attend naman siya. Siguro talagang ganun siya Naghahanap talaga. Oo, katindi yung paghahanap niya. Yung lang charismatic, hindi niya naanuhan. Kasi si Lito medyo ayaw niya nung pasayaw-sayaw, ayaw niya pakanta-kanta. Di ba? Doon. Sabay nga kami ni Lito talaga nag-journey. Naging very close friend kami. Na no strings attached. Sabi ko, pwede palang mangyari yung ganon. Na babait lalaki. Di ba? Best friends. Yeah, tsaka talagang puro si Lord ang pinag-uusapan namin. Pag may gusto siyang itanong, tatawagan niya ako. Ganon. Kasi gano'n kayo ka-close, ha? Ganon, yeah. Kahit na nagsiserve ako doon sa church namin, doon sa St. Peter. Nagsiserve kasi ako doon. Pag tatawag sa opisina para makausap ako. O kaya pupunta siya sa bahay ko para may tatanong siya sa akin. Ganon. Puro tungkol kay Lord to? Puro tungkol kay Lord. What about personal mga issues? Wala. Hindi niyo pinag-usapan yun? Wala na. Walang ganon. Puro ko tungkol kay Lord. Kay Lord lang. Oo. Sabi ko, Lito, may nakita akong lugar. Magugustuhan mo. May shooting siya. Sabi niya, hindi siya sasama. Dahil hindi siya pwede. Pero nung the night before, this is really talagang pag gusto ni Lord, diba? The night before, tinawagan niya ako. Sabi niya, Alice, na-postpone yung aking shooting. Sabi niya, sasama ako sa'yo. So, sumama siya sa akin. Sabay kami nag-recollection. Mga 30 kami na nag-recollection. Siguro kaming dalawa yung pasaway. Kaming dalawa. Kasi siya, parang di ba? Ang dami niyang alam Nagbasa na siya ng mga kung ano-anong libro ng spiritual na books. Ako naman, nasa charismatic ako, nagtotalk pa nga ako di ba? Gano'n. So kami ang dami naming questions during recollection, ganyan. Paano yung ganyan? Paano yung gano'n? Awa ng Diyos, kaming dalawa yung naiwan. Kung sino pa yung matanong, no? Sila pa yung naiwan. Oo. Lahat nagalisa na. Wala nang ibig sabihin, yung iba hindi na nagtuloy. Hindi nagtagal, Hindi nagtuloy. Pero kaming dalawa talaga, kami yung naiwan na nagtuloy-tuloy. Tapos si Lito, grabe. Siya yung talagang sineryoso niya. Ako nga hindi pa nung una. Pasimba-simba lang ako, ganyan. Pero siya talaga Sinapuso talaga niya, no? Oo. Lahat, no? Oo. Talagang balik siya ng balik dito. Almost every day. Bumabalik siya dito. Hanggang sa siguro naawa na sa kanya yung mga tao dito. Pinayagan na siyang matulog dito. Ayun pala simula. Oo. Kaya pinayagan na siyang tumira dito. Kasi every day pupunta siya, magbabasa lang siya ng libro. Tapos uwi na. Tapos uwi na siya. Chill. Parang nag-research lang siya, gano'n. Research, basa, gano'n. Basa lang siya ng basa. Basa lang siya ng basa. Mahilig pala siya magbasa talaga. Yung mga libro dito, talaga ang gaganda ng mga libro Hindi mo makikita sa labas. Written by the saints, by the great fathers of the church. Talagang seeker siya Di ba? So, pinayagan na siya dito. Tumira na rito, no? Na mag-stay. Ikaw naman? Ako, papunta-punta lang ako dito. Minsan, hindi ka pa rito. sasabihin pa nga ni Lito sa akin Alice, dito na tayo. Sabi ko, ikaw, bagay ka dito. Ako, hindi. Pero, I don't know why I kept on coming. I kept on coming talaga. Kung hindi, hanggang sa every weekend, andito ako. Punta na ako ng Friday, and then papayagan nila ako mag-stay hanggang Sunday for the Mass, and then tsaka ako uuwi. Tapos there was a time, pag ganyan-ganyan lang. Pero yun pala, kasi hindi mo maintindihan hanggang hindi mo na-experience talaga yung buhay dito sa loob. Diba? Akala ko okay lang yung pasimba-simba, ganyan. Pero nung time na nagkasakit ako, na-vertigo ako
So, na-hospital ako, hindi ako makapagtrabaho. So, dito ako nag-request kung pwede mag-stay. So, nag-stay siguro ako dito mga 1 week straight. So, nakita ko yung buhay. Di ba? So, parang dun ako nag-umpisa na maging seryoso. Yung regular na talaga yung weekends ko dito. Tapos, pagka Holy Week, kumisan, yung buong Lenten season, dito ako, 40 days, ganyan. At habang dito ka natutulog, si Lito, nakikita mo siya rito? Dito rin siya nakatira? Oo. So, paano yung friendship? Oh, nakakatuwa nga yung friendship na yan eh. Bakit? Very close kami. Pero nung napunta kami dito, parang friends pa rin, pero parang hindi na yung ganung close. Pag magsasalubong kami, minsan magngingitian lang kami, kindatan lang, ganyan. Wala na. Wala na? Wala na kwentuhan? Wala. Kasi, dito kasi, di ba, sinusunod nila yung rules of Saint Benedict, which is, importante yung silence. So, kung hindi importante naman yung pag-uusapan nyo, wag na lang. So, ganun ang nangyari sa amin ni Lito. Hindi na Nalungkot kami. naman, hindi kayo nakakapagkwentuhan. Sobrang close yung dalawa. Oo. Pero hindi. Nalungkot ako. Oo. Nalungkot ako kasi nga, very close kami. Tsaka siya yung talagang unang nagseryoso eh. Sabi ko nga, yung sa movie ni Moses sa Ten Commandments, sabi nung asawa niya doon, sabi niya, when I lost him when he found his God. So, naalala ko yon nung si Lito na rin. Sabi ko, I lost him when he found his God. Ayan, ito, yung kay Lito. Ito yung kanyang libingan. Si Ludovico. Oo. Yan. Ano yan eh, alam mo ba kung sino ang kasama niya sa kotse niya pag nagbibiyahe siya? Our Lady of Guadalupe. Meron siyang Statwa? Dala-dala niya sa Picture. kotse? Picture? Dala niya sa kotse yun? dala niya sa kotse niya yun. Wow. Our Lady of Guadalupe. Kaya pala sa puntod niya ngayon, nakikita ko, may image ng Guadalupe. Every every puntod here. Pero iba wala, sister. O, Ay, tinan mo. oo nga. Yan, di ba? Oo nga, Oo pala. Yun sa kanya meron. Pero sa kanya meron niya. Oo. Gusto mo ba dito rin malibig, Yes. malang araw? Yeah, yun ang aking, maski na nung araw pa, sinasabi ko yun. Oo. Gusto ko dito ako. Dito ka rin? Kaya pag nasa Amerika ako noon, Oo. natatakot ako. Baka doon ako abutan. Ang dream ko talaga, sabi ko, dito yung ending ko. Si Lito, ang naging work niya rito is nagsisibak siya ng kahoy, di ba? Yeah. Oo. Ikaw naman, anong ginagawa mo rito? Wala naman silang ina-assign sa akin dito. Dito, ginagawa ko, nagjo-join ako sa mga prayers nila. Like, merong divine office, no? We pray 7 times a day doon sa chapel. 7 times a day? Oo, divine office. Yung, Lords, Thurs, Matins, no? Yun. So, every day yun, we start the prayer at 5:30 in the morning. And then, tumutulong ako kung saan ako pwedeng makatulong. Halimbawa, yan, ito, nagdidilig. Ito, inaalagaan mo rin to? Ito? Ay, hindi naman. Si Sister Ana nag-aalaga kay Potato. Si Potato, ang cute na cute na, mini pony. Oo. Pero dito, yung mga, halaman dito. Nagluluto ka rin dito? Sumasama ka sa pagluluto? May mga naka-assign May naka-assign doon. Oo. Kung pag yun, nirarasyonan lang kami ng pagkain. Ganon. O kaya, pag yung harap ng, yung pathway nung harap nung cubicle namin, yung aming tinitiran, ayun, walis, ganyan. Kasi, kailangan may ginagawa ako eh. Di ba? Tsaka, inaalagaan kanila dito. Yung ganon. Pati mga medical nyo, mga pangailangan nyo sa health nyo. Oh yes. Tsaka, yung mga tao dito, wala kang problema sa kanila. Kasi, they live the gospel. Talaga isinasabuhay nila kung yung salita ng Diyos. Dito hindi ako artista. Kaya
parang feeling ko nung nandito na ako, parang feeling ko parang naramdam ko yung freedom. Parang I'm free. Yung wala ka nang iniintindi na ano, basta ang focus mo lang is sana makarating ako. Di ba? Parang ang goal ko lang is sana makarating ako sa langit. Salvation. Di ba? Eh pag nandito ka, unang-una malayo ka sa tukso. Di ba? Lalo na halimbawa ako, medyo mahina ako eh. 'Di ba? Madali akong maano sa tukso, ganyan. Kahit sa mga bagay na hindi ko kailangan, 'di ba? Minsan bibilin mo tapos hindi mo naman pala kailangan, 'di ba? Yung gano'n. Tapos magigilty ka. Siguro kailangan nga sa akin sumama ako dun sa mga tao na pwedeng makatulong sa akin, na makita ko sa kanila. Kasi sa kanila ko nakikita na how to really live yung life na gusto ni Lord. Nakikita ko sa kanila. So, ang ano lang naman doon is gagayahin ko sila. 'Di ba? Tsaka yung nung si Father, nung buhay pa si Father, nagbibigay siya ng mga conferences, gano'n. Tapos from time to time, meron siyang, tsaka yung mga homilies niya. Gano'n, pag pinapakinggan ko lang yun, and then, ina-apply ko na lang. Kasi dito, pag nandito ako, natututo akong sumunod. Pag sa labas kasi, ako yung kailangang masunod. Baliktad. Diba? 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 Yung Mas gusto mo yung gano'n? Na ikaw ang sumusunod? Kaysa ikaw yung nagpapasunod? Dito ko na-experience yun na talaga. Kasi nga, yung, pag nagtutok nga si Father, talagang naano yung obedience. Diba? Kasi pag talaga namang, nag-obey ka, ala ka namang, actually, mas madali pang mag-obey kesa ikaw magbibigay ng utos di ba? Sunod ka lang ng sunod sumunod ka lang ng sumunod. So, pero ang hirap din, no? Kasi ang personality mo, gano'n. Ikaw yung gusto mo, may sumusunod sa'yo. Pero to adjust to that, total adjustment na yon, hindi ko naman sasabihin talagang madali, di ba? Mahirap yun. Mahirap talaga. Pero pag nandito ka na nga, di ba? Pag nandito ka na, kailangan mo talaga sumunod. kasi, katwiran ko, ba't pa ako pumasok dito kung hindi ako susunod? Tama. Di ba? Dito na lang ako sa labas. Yeah. Di ba? Magagawa ko lahat ng gusto ko. Correct. Di ba? Masusunod lahat ng gusto ko. Pero, na-experience ko na rin yun na, pag sanay ka na dito, parang, hindi na ako masaya dun sa labas. Kahit pumunta ako sa Amerika, hindi na. Kahit sa Amerika, ayoko na rin pumunta. Pinamigay ko na yung mga maleta ko, mga damit ko. Kasi parang yung last punta ko dun sa Amerika, parang hindi ako masaya. Although, andun yung anak ko, mga apo ko, ganyan. Pero sabi ko, ba't hindi ako masaya? Tsaka parang hinahanap ko ito. At dito, masaya ka? Dito masaya ako. Masaya ka? Nakakatulog ako ng maayos. Diba? Parang, kasi, pag nandun ako sa Amerika, feeling ko, kaya hindi ako masaya, feeling ko, hindi ako sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dinala niya ako dito Para sumunod ka sa Kanya? Dito niya ako dinala. Pero parang sinasabi ko sa Kanya, ayoko dito. Gusto ko doon. Pero hindi pala Pag nandun ako, hindi ako masaya Kahit kasama ko lahat, hinahanap ko ito. Ito naiisip ko. Ito talaga. Oo. Dito ka happiest. Oo. Wala nang chance na bumalik ka sa showbiz? No more. Wala na talaga. Talagang ito, tinuldukan ko na. Actually nga, walang nakakaalam nandito ako kasi nagpalit na ako ng SIM card.
Walang nakakaalam. Nagulat nga ako nung natawagan mo ako. Siya may gusto niyan. Siya yan. Hindi ba? Hindi ba? So, yung gano'n ang parang nangyari sa akin na gusto kong sumunod. Ayoko na yung gusto ko kasi lahat ng gusto ko palpak eh. Yung pala yung storya ng buhay mo, tita, no? Nang simula pa lang, yung pagpasok mo sa showbiz, parang reluctant ka na eh. Oh yeah. There's something that's holding you back. Ibig sabihin, merong direksyon na iba na gusto mangyari si Lord sa'yo. Siguro. No? Yeah. Ngayon ko lang naisip eh. Oo. Sabi ko, minsan dadating yung may time na siguro kung naging ganun ako, Oo. sabi ko, ba't kaya hindi naging ganun yung buhay ko? Ba't kaya siguro kung nag-Amerika ako agad, iba ang takbo ng buhay ko. Biglang sasabihin, di sana, wala ka sa Karyana. Parang ang is, lahat ng nangyari sa buhay ko ngayon, dito ako talagang dinala. Dito Parang talaga. destiny mo ito talaga. Oo, Tinatingin. pero hindi ganun kadali because kailangan iwanan ko lahat. Yeah. Di ba? Oo. Pero kahit si Lord, ginawa din niyang madali para sa akin. Yung bahay ko sa Quezon City, hindi ako makapasok-pasok dito dahil walang mag-asikaso sa bahay ko sa Quezon City. Pinarentahan ko una. Aalis na yung renter, Koreana. So sabi ko, babalik na ako doon. Bago ako nakabalik doon, may biglang dumating. Wala akong sign, whatever. May dumating, nag-offer, bibilin. Yung araw na yon nagtapos kami. Galing, ano? Parang tinulungan na rin ako. Oo. Kaya alam ko. Very clear ang signs, no? Yes. Very clear. clear. Wala akong doubt whatsoever. Na talagang dito ako dinala ni Lord. Kaya kung hindi ako susunod, hindi rin ako magiging masaya. Kasi sa Amerika nga, ganun nga eh. Ano nagpapasaya sa'yo dito? Dito, Ano? siguro yung dito meron akong peace of mind. Meron akong peace of soul. Di ba? Na alam ko anytime, at my age now, pwede na akong kunin ni Lord. Pwede akong mamatay. Di ba? That's being realistic. Di ba? Ayokong mangyari yun ng Hindi ka handa. at least dito hindi ko na sinasabing handang-handa na ako. I'm still struggling. 'Di ba? Kasi syempre nung araw akala ko pag nangumpisal ako okay na, 'di ba? Hindi, dito ko natutunan yun yung hindi pa kailangan pala live the life of repentance. Para maging okay talaga. Okay ka. Live the life of repentance, which is prayer, fasting, and good works. Pag nasa labas ako, ang hirap gawin nun. Dito, we pray at 5:30 in the morning, 7 times a day, yung divine office. Fasting, marami akong hindi pwedeng, gawin na gusto ko, di ba? Hindi naman sa pagkain lang ng fasting di ba? Doon sa mga desires mo, di ba? Wants mo. Yon, so hindi ko nagagawa lahat, di ba? And then good works. Nakakatulong ako dito na hindi man nila ako inuobliga, di ba? Pero I enjoy doing it, di ba? For the community, di ba? And isa pang natutunan ko rin doon, ngayon dati ang dali kong mag-init ang ulo, di ba? Pero noon sinabi sa akin, may isang talk si Father Odonon na sabi niya, you should not be ruled by your emotion, but by reason. So sabi niya, so ngayon bago ako, halimbawa, gusto kong magalit, mag-iisip muna ako. Isip ka muna. Oo. Tatahimik lang muna ako. Hindi kagaya dati, nagre-react ako agad, di ba? Ngayon, isip muna ako. Or pag may gusto akong gawin, isipin ko muna ngayon, gusto ba ni Lord to? Will this bring me to heaven? If the answer is no, then I won't do it.
Di ba? So, pag nasanay nasanay na ako ng ganun eh. Di ba? So ngayon, parang, yun, yung peace of mind, peace of soul. Di ba? Hindi ka man busog sa sa mga luho sa mundo. Hindi Spiritually, Hindi ko you na are fulfilled, hinahanap no? yun. Hindi ko na hinahanap yun. Busog ka talaga sa sa pagmamahal ng Panginoon at pagsilbi sa Panginoon. Oh, yes. No? Yun ang Oo. nagpapaligaya sa iyo. Oo. Tsaka yung mga taong kasama ko dito, talagang lahat nakikita ko sila na parang iisa lang yung tinutumbok ba? Yung gano'n, di ba? Totoo pala yun, no? Na may mga taong katulad po rin yung sister, na you're a living testament na pwede pala magbago ang lahat, no? Sa buhay ng tao. Dahil sa calling ng Panginoon. Sa grasya ng Panginoon, di ba? Nangyayari pala talaga yun. Akala mo nababasa mo lang sa mga Bible, mga gano'n. Grasya talaga. It really happens pala, no? Talagang malaking grasya mula sa Panginoon. Oo. Mahirap, pero tutulungan ka niya. Oo. Unti-unti lang, sometimes di ba nga, sabi, hindi naman sinasagot lagi ang dasal mo agad-agad. Yeah. Pero yung pala doon na papunta. Or even, I always, tsaka lagi yun, naiisip ko yung story ni Joseph the Dreamer. Di ba? Ang dami niyang pinagdaan ng hirap, but at the end, meron palang plano ang Diyos na maganda para sa kanya. Tama. So, ganun din ko inanong buhay ko. Marami akong pinagdaanan, pero yung pala, dito ako papunta. Dito rin pupunta. Diba? Ang final destination ba talaga? Tita, Well, dito na? Hindi ka naalis dito? Hanggang I'm sa praying to huli-hulihang God. hininga ng iyong buhay? It's up to the Lord, and I'm praying to God. Alam niya kung anong nasa puso ko. Kilala niya ako. Di ba? Siya ang gitna nakakakilala sa akin. Hindi ko sinasabing na siguradong-sigurado ako, di ba? Pero, yun ang aking wish. Di ba? Na sana bigyan ako ng grasya ng Panginoon na talagang dito na ako. Dahil dito ko siya na talagang, hindi ko naman sinasabing sa labas, hindi mo nararamdaman si Lord, di ba? Kaya Pero, maraming distraction kasi. ang daming distractions, tsaka lalo na kung mahina, na katulad ko, di ba? Sobrang hina ako eh. Pero dito kasi at least, natutulungan ako. Yeah. Di ba? Maraming tulong, maraming pwedeng umalalay, di ba? Hindi lang yung tao, kundi yung lugar, di ba? Yung nararamdaman mo talaga yung presence ni Lord, di ba? Ang importante, happy kayo. Oo, Tita Alice, happy rin kami pag happy kayo. Very happy. Kasi ganun pala talaga pag yung ibinigay mo na kay Lord, no? Pag nag-trust ka talaga sa Kanya, di ba? Sometimes nga yung gusto natin hindi parang halimbawa ako, walang nakakaalam nandito ko. Bakit ka nandito ngayon? Di ba? Di ba? Mahirap ipaliwanag. Oo, tapos yung sinabi mo pa sa akin kanina, parang nagdugtong-dugtong yung mga pangyayari na nag-lead sa pagpunta mo dito, di ba? So, kahit na ayokong ipaalam sana, di ba? Wala naman akong magagawa kung yun yung ginawa niya, di ba? So, sunod lang ng sunod. Saka baka po nasa inyo yung sagot sa katanungan ng iba nating mga kababayan na minsan ay nawawala rin ng landas. Naghahanap din ng sagot sa buhay, katulad ng pinagsimulan nyo ni Lito. Yeah. Baka maraming nanonood sa atin na, di ba, na-inspire natin. Namulat natin ang isipan at mga mata sa mga kasagutan sa mga problema. Actually, before you came, well, thank you. Thank you, Sister Alice, for... tita pa rin. Kasi talaga nakabelo ho lahat ng mga tao rito. Yeah, kasama ho talaga yun. Yeah, oo. At natuwa rin sigurado yung mga tagahanga po ninyo. Please, Pray for you. pray for me, na maging matatag ako. Because hanggang sa huli yan, struggle yan. Diba? Anong gusto mo sabihin kay Lord sa iyong prayer lagi? Ano lagi mo pinagdarasal? Gusto namin marinig yung portion ng dasal mo lagi sa Panginoon. Ano lagi mo sinasabi sa Kanya? Papasalamat ako. Papasalamat ako kahit sa mga hindi magandang nangyari sa buhay ko. Dahil alam kong
may plano siya for me. Na dito niya ako dinala. Talagang lagi ko pinagpapasalamat dyan sa Panginoon na dinala niya ako dito. Because nararamdaman ko na mahal niya ako. Kaya niya ako dinala dito. Dinala niya ako dito para tulungan niya akong makarating doon. Sana, I hope and I pray, di ba, na makarating ako kung nasaan ang Panginoon. We'll all pray for you, Tita. Thank you so much, Tita. Good luck sa iyo, ha? We're happy Thank for you. I'm so happy na nakita din kita. Fan mo ko. Likewise. Thank you, Tita Alicia Alonso. Laki! Yan, pabuka. Ako, babe. Oh no, yun ikaw. Oo nga. Ay, inalungkat ka na yan. Ay, kinuha yung friend natin. Uy, kinuha. Kaloko ka. Pakita mo. Ito yung naamoy niya sa bag. Yan o, yung tira ko kaninang lunch na may swan tsaka egg. Pwede sa kanila. Hey guys! Alam niyo, ilang beses na kami nakabalik dito, balik-balik at nakapasyal sa Japan. Pero first time namin pumunta dito sa Nara Park. Papo! Yes, para sa ating segment na pinamagatang Dear Mamu and Papu. Dear Mamu and Papu. Dear Mamu and Papu. Kasi maraming dear dito. Dude, bawal. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.